Matinding hinagupit ng bagyong Maymay at habagat ang ilang lugar sa Northern Luzon. Sa La Trinidad, Benguet, 2 ang patay dahil sa pagguho ng lupa, habang ilang lugar naman sa Baguio City ang binaha. Narito ang Express Report. Wasak na wasak ang bulaluhan na yan na nasa paanan ng bundok sa Barangay Silan, La Trinidad, Benguet matapos tabunan ng gumuhong lupa. Ang mga rescuer, pahirapan pasukin ang lugar. Kailangan pa nilang pagtulungang gumamit ng cutter para maputol ang debris. Makalipas ang halos 1 oras, nakuha ng mga otoridad ang 2 lalaki. Pero parehas silang walang buhay. Kinilala ang mga biktima na sina Jerry Agbuya at Le Marciano. Kwento ng may-ari ng karinderya na si Josephine Lumaang. Kumakain ng 3 biktima nang biglang magka-landslide. Yung dalawa pumunta sa likod kasi doon sila nagtambay. Kaya medyo marami yung lupang nag-ano sa kanila. Pumunta kami kaagad. Wala na. Walang magagawa eh. Hindi mo naman mahawakan yung lupa para tanggalin. Posibleng dahil sa magdamag na ulan kaya raw gumuho ang lupa sa lugar. Yung development mo na nandito, nag-umpisa pa po ito ng mga 2020. So wala naman pong nangyayaring ganito. Pero unfortunately, ngayon po dahil po siguro sa lakas po ng ulan na talagang binagsak talaga po siguro, bumigay na po yung lupa dito. Tiniyak naman ng LGU ang tulong pinansyal sa mga kaanak ng nasawi. Sa Baguio naman, mabilis na binaha ang ilang parte ng lungsod. Ang itinuturong salarin, ang tambak-tambak na basura. Kaya nga si Tatay Nas na mula Barangay Lower Rock Quarry, kakaba-kaba. Ngayon, hanggang to yan. Mga 3 araw na, pang 3 araw na ngayon. Lahat, yung mga jacket namin na binibinta namin, yan, tinataas namin. Kasi para hindi mabasa. Sa Barangay Kayang Extension naman, inabot ng baha na may kasamang putik ang ilang bahay. Ang itinuturo nilang salarin ang umano'y construction site sa may barangay. Nakuhanan kasi ang isang tubo na naglalabas ng tubig. Konektado raw yan sa drainage construction. Nang puntahan ito, tumambad ang naipong tubig na hinaharang ng mga sandbag na siyang nagpapabaha umano sa mga residente. Nang tanungin namin ang ilang mga tauhan sa construction site, wala raw doon ang mismong kontraktor ng proyekto. Sa pool naman sa video ang pagguho ng malalaking tipak ng bato sa viaduct tunnel ng Cannon Road. Agad nagsagawa ng clearing operation sa lugar. Sa ngayon, nananatiling sarado ang Cannon Road dahil sa posibleng rock slide. Nagbabalita mula sa Frontline, Faye Tobias, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.